Yes mga palangga, lutong steamer muna ngayon yung ating cake. At akalain mo na sa 1 in 1/2 cup lang po na cake flour, ito na po kadami yung magagawa po natin na cake na pang negosyo. Yes mga palangga, pwede na po tayong gumawa ng cake na pang negosyo kahit wala po tayong oven. Kaya umpisahan na po natin. So dito sa ating recipe ngayon ay gagamit lang po tayo ng 8x3 ng ating cake pan. Banyahan lang po natin ng kaunti lang pong shortening yung pinakailalim at lagyan po natin ng parchment paper. At para dire-diretso na yung paggawa natin ay i-prepare na din natin dito yung gagamitin natin mamaya na aluminum foil. At isit aside lang muna natin yan. Uunahin na po natin gawin yung ating cake batter. So dito ay nakapag-separate na po ako ng ating egg yolk. Kailangan natin dito ng 5 pirasong egg yolk from large eggs. At batihin lang po muna natin ito hanggang sa ito'y mag-pale yellow. And then ilagay na natin yung 1/2 teaspoon ng iodized salt at 1/2 cup ng white sugar. 1/2 cup water at 1 teaspoon vanilla. Kung hindi nagtitipid ay pwedeng gumamit dito ng evaporated milk or di kaya fresh milk. Pero kahit tubig lang pong nilagay natin dito mga palangga ay malambot at masarap naman yung ating cake. Make sure lang po natin na natunaw na po natin yung ating white sugar bago po natin ilagay dito yung ating cake flour. 1 in 1/2 cup po yung cake flour po natin. Yes mga palangga, dapat po talaga cake flour po yung gagamitin po natin para po sa ating mga chiffon cake. At maglagay tayo ng 1/2 tablespoon ng ating baking powder at maglagay lang po ako dito ng strawberry powder na flavor po mga palangga. 1/2 teaspoon lang po ang ilagay po natin dito. And then haluin lang po natin ito hanggang sa mawala na po yung huluhari na. At pagkatapos ay ilagay na po natin dito yung ating mantika. Dito mga palangga ay meron po tayo dito ang chiffon egg cake oil pero hindi po tayo dito gagamit ha kasi hindi naman lahat tayo ay meron dito eh. Medyo mahal po ito pero mga palangga ay subok ko na talaga ito. Ang ganda po ng outcome pag ito po yung ginamit natin yung ating chiffon egg cake oil. Pero gagamit na po tayo ngayon ng palm oil. Palm lang po yung mantika na gagamitin ko po ngayon. Para po sa mga beginners na walang chiffon egg cake oil, tingnan po natin yung kalalabasan po ng ating palm oil mga palangga kung ano po yung texture nito. At abangan nyo na lang po mga palangga yung video recipe natin ng ating chiffon cake na ang gamit po natin ay ang chiffon egg cake oil. At para ma-sure talaga natin na ang fluffy at makinis na outcome ng ating cake ay salain po natin yung ating mixture sa maliit po na butas ng salaan, yung pino. And then simutin lang po natin yan kasi sayang din, binayaran natin to eh. Ayan ang mga palangga yung ating mixture. Isit aside lang muna natin. Dito naman po tayo sa ating mirang. So dito, ito po yung ating na-separate na egg whites from large eggs. Para maganda po yung alsa ng ating mirang, ay kailangan po yung ating egg white ay hindi po mahaluan ng kahit kunti lang po or maliit lang po na egg yolk. At kailangan po yung bowl na paglalagyan po natin ng ating egg white ay hindi basa. Dapat po ay dry at lalong hindi ito mamantika. At dito, mayroon po ako ditong cream of tartar pero karamihan po sa inyo ay wala pong cream of tartar. Kaya gagamit po tayo dito ng suka lang. White vinegar lang pong ilagay natin dito. 1/2 teaspoon lang pong kailangan natin. At kailangan natin dito ng 1/2 cup white sugar. At yung attachment ng ating mixer ay kailangan po ay hindi basa. Kailangan po ay dry po ito, lalong hindi ito mamantika. At pag ganito na yung consistency ng ating egg white mga palangga, ay dahan-dahan na po nating ilagay dito yung ating white sugar. Gradually lang po yung paglagay natin dito. And then yung ating mixer ay ilipat na po natin sa high speed. At pagka natapos po natin nang nailagay lahat yung ating white sugar, ay batihin pa natin ito hanggang sa ito'y mag-stiff peak or nasa medium peak. At nang natapos ko nang nailagay lahat yung aking asukal, ay binati ko lang po yung ating mirang, yung ating egg white ng nasa 3 minutes. Kasi mabilis lang po yung aking stand mixer. Kung hand mixer yung gagamitin po ninyo, ay alalay lang po kayo. Batihin nyo lang hanggang sa mag-medium speak or hanggang sa mas-stiff speak po yung inyong mirang. Natapos kong nailagay lahat yung aking asukal, ay binati ko siya ng 3 minutes. Sa loob ng 3 minutes mga palangga, ito po yung aking mirang. Nasa step speak na po siya. And then magpo-fold muna ako dito ng kaunti lang dito sa ating cake batter. At i-mix lang po natin hanggang sa mag-will combine.
Ayan, pag ganito na mga palangga, ay ilagay na po natin dito lahat yung ating mirang. At i-mix lang po natin ito. Importante talaga yung proseso sa ating pag-fold dito mga palangga ha. Kailangan po ay hindi po natin ito i-overmix. Pag nakikita po natin mga palangga na nag-will combine na po siya, na wala na po tayong nakikita na mga cake batter, ay tama na po yan. Huwag lang po natin itong i-overmix. At nang lulutuin na natin ito mamaya sa ating steamer, ay hindi po ito pwedeng mapatayan ng apoy. Kailangan po ay dire-diretso po yung apoy para hindi maudlot yung kanyang alsa, at hindi po ito pwedeng buksan ng buksan. Kailangan po pag magbukas na po tayo dito ay natapos na po yung nilagay po natin na time. At sa point na ito mga palangga ay kailangan po ay nagpakulo na po tayo ng ating tubig sa ating steamer. Yung tubig na ating steamer mga palangga ay nasa 8 cups. At kailangan po ay kulong-kulo po yung ating tubig ng ating steamer bago po natin ito isalang. And then takpan lang po natin ito ng aluminum foil. At lutuin po natin ito sa ating steamer ng nasa 50 to 55 minutes mga palangga sa hindi po kalakasang apoy ng ating kalan. Ito lang pong apoy ng ating kalan mga palangga. Ayan po, hindi po siya gaanong kalakas, hindi din gaanong kahina. At kahit hindi na po natin balutin ng tila yung takip ng ating steamer ay okay lang kasi may nilagay naman po tayo na aluminum foil. Ayan, sa loob ng 55 minutes mga palangga, ito po na yung aking cake. Ayan po, lutong-luto na po siya. Malinis na po yung ating stick. Pero kahit hindi na po natin ito tusukin ng stick, ay malalaman po natin na luto na po yung ating cake. Pag umangat na po yung mga bandang gilid ng ating cake, yung umangat na po yung mga bandang gilid, ibig sabihin yan ay lutong-luto na po yung ating cake. At bago ko po ito kinuha sa ating pan, ay malamig na po ito. Ayan ang mga palangga, napakakinis at napaka-floppy naman yung ating cake kahit palm oil po yung ginamit po natin. At makapal yung ating cake, ay hatiin ko po ito sa 4 na hati. Ayan, napakalambot yung ating cake at gawan ko po ito ng frosting. Gagamit lang po ako dito ng Whipped Cream Paste. Medyo mahaba na po yung video natin kaya hindi na po natin dito ipakita yung preparation po natin dito sa ating whipped cream kasi mga palangga ay madali lang naman itong i-prepare. Yung procedure ng ating preparation dito sa ating whipped cream ay nasa likod lang ng packaging ng ating whipped cream. Madali lang po. Sundan nyo lang po mga palangga yung direction niya dyan. Itong akin ay 1 kilogram ng ating whipped cream paste at 2 cups na cold water. Kayo basahin nyo na lang yung likod ng packaging ng ating whipped cream. May pagpipilian po dyan tayo kung paano ba natin ito i-prepare. Ito mga palangga ay marami na po tayo ditong cake na magagamitan. Ayan, hatiin ko lang yan sa gitna at lagyan ko ng frosting. And then, i-cover po natin. Gawan po natin ng borders. At slice ko lang yan sa 6 na piraso yung isang round po natin. Ayan mga palangga, ito po yung sabi ko. Nasa 1 1/2 cup flour lang po natin. Ay marami na po tayong may slice na cake dito. At pwede talaga natin itong pagkakitaan mga palangga. Hindi lang po ako magbigay ng costing dito kasi ay magkaiba tayo ng mga ingredients na binibilihan po natin. Hindi tayo magkapareho ng costing. Depende na po sa inyo yan kung ano kalaki yung slice po ninyo at kung magkano po ang inyong bintahan. Ang importante lang po kayo ay mag-costing bago po kayo magbinta. Sa ating maliit na recipe ngayon ay nakagawa po tayo ng 12 slices na cake. Sana may natutunan. Hanggang dito lang. Bye-bye!